dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Tumawag muli. Hello, bro. Oh, hello. Sorry kayo, kaya naputol ang signal. Okay, naputol. Sige, go. Next question naman, bro. Oh, kuan ba, bro? Kanang larawan nga gihimo sa Katoliko ug ako yung sabton diri sa Biblia ug ato yung sabton wala man gyud itugot sa Dios kay matud pa niya dihas buhat 17:25 wala gyud siya nagkinahanglan sa bisan unsa nga gikan sa tao. Ay, mali. Binuhat ba? Mali ka. Larawan, gikan mali ka, bro. Dili man nagikan sa Dios. Bro, mali ka. Ito yung talata namin, bro, na ginagamit, bro. Sana gibain mo ito, bro, ha? Babasahin ko sa Bisaya. Mateo 18:18. Ito. Ang ingon din, bro, mo ni. Busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dito na verse na ito, binibigyan ni Kristo ng pahintulot ang iglesia na bisan unsa o anuman ang ilang itugot sa yuta, sama na maghimog larawan sa mga santos, gitugot na ni Kristo sa langit. Bisan unsa nga inyong gitugot, sama ng pagrosaryo, sama ng larawan sa mga santos, sama ng Christmas, sama ng Valentine's, sama ng All Saints Day, sama ng All Souls Day, bisan unsa nga inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ngayon, binigay ni Kristo ang authority na ito sa tunay na iglesia. Alam kong wala sa inyo yan. Nasa amin lang yan. Bisan unsa nga itugot sa iglesia dinis yuta, gitugot ni Kristo. Sangayon ka ba sa verse, bro? Hindi. Pangutana, tinuod na, bro. Pero ang giingnan na, bro, mga apostolis mga man. apostolis. Karon, ang mga apostolis ang giingnan. apostolis Katoliko dili. Ang mga apostolis Katoliko dili. Kita igo ra man sa pagpabilin sa pagtulunan na ilang itulo pinagi sa wali o sa sulat. Ang apostolis Katoliko o born again? Ang apostoles sa unang panahon dili gito sila Katoliko kay wala pa Katoliko atong panahon na abot ng Katoliko diha na sa Roma. Sa Roma na. Mao na nga atong panahon na wala pa Katoliko kay wala pa man sila kaabot sa Roma atong panahon na pagsulti ng mga butanga kay si Ginoong Kristo pa may gisulti ana. Bro sa dito pa man na Jerusalem. Sa buhat 9:31. Sa buhat 9:31 sa Greek Bible giingon didto Himenon Ecclesia Catholes tes Judayas kay Galalias kay Samarias ikineremen oy kodomini. Unsa man ang Ecclesia Catholes gisgutan dia. Ang iglesia da, bro, mao kana katong mga magtutuo ni Kristo una sa mga apostoles ug sa ilang bro, mga tinunan. Bro, Ecclesia Catholes ba o Ecclesia Kataholos? Iglesia Katolika ba yan o hindi?
Ayaw lang ng Greek bro. Oh! Di ko kasabot na bro. Original ang Greek, ano ka ba? Sige. Bisaya, Ate, pakita sa screen. Hindi pa Ikaw alam lang na na to. Ate- kasi baka hindi niya alam. Baka hindi Kaya alam. lang ipangutana para matubag ka na kung parong sa Bisaya. Oh, sige. Para matubag ka na kung parong, ipangutana Pastor, ka lang sa sa Bisaya. pagkakaalam, Pastor, sa pagkakaalam mo, nung simulat ang mga apostol ng New Testament, anong lingwahe ang ginamit nila? Mao lagi na, pero sa ato ano, nga. Unsang nga lingwahe? Bisaya, ay ang dili kasabot Unsang nga lingwahe? Mao magani nang gihubad sa Bisaya kay dunay dili kasabot ana. Mo ginang i-explain. Ano ang lingwahe? Ay gisuron pa man ginato. Kana di Ano masamtan ang nga. lingwahe? Ang Dili tanong, ko katubag ang parong. Bro, anong lingwahe? Sagutin mo para mag-move on na tayo. Anong lingwahe ginamit? Adiri lang tas Bisaya lagi. Anong lingwahe ang ginamit, bro? Pag naiipit ka ba, di ka mo tubag ba? Sa ila Greek lagi sa ila. Greek. Pero Greek daw. Okay, salamat. Kaya kay mo may akong masabtan. Sa Acts 9:31, makinig ka muna, Pastor. Sa Acts 9:31 na sinabi ni Brother John Do, anong iglesia ang sinabi ng Apostol San Pablo? Ni San Lucas pala. Ecclesia Catholicos, Ecclesia Born Again. Ang kanan diha, bro. Anong nakalagay dito, bro? Dire na lang sa Bisaya Bro, basahon. anong nakalagay dito? Ecclesia Catholicos o Ecclesia Born Again? Born Again. Sa ato pa, bro. Ug maingon ta. Ang kanang Hindi, sagot ba? Kana, Bro, bro, maingon ta nga tubag sa ba? ug maingon ta Uy! na. Tubag sa ba? Aron ta makairog ba? Di mo ka mo tubag maipit ka, God. Tubag, aron. Isa pag naipit ka, tubagan na lang. Okay? Sa pag naipit ka, tubagan na lang. Anong nakalagay dyan? Sa gawa 9:31 sa original manuscript, Ecclesia Catholicos o Ecclesia Born Again? Adire lang sa Bisaya lagi, bro. Kay di ko tubaga, aron makita nga ang pastor walay kahibalo. Ang ako, bro. Sagutin mo. Sagutin mo. Kakulang sa kahibalo kay mubo man ako sa eskwelahan. Pero yun na nga. ang importante alang nako nga makasunod ta sa pagtulon-an ni Kristo nga magsabot diri sa Bisaya. Bro, usaon ni mo pagsunod? Usaon ni mo pagsunod? Ana. Oy, Pastor, usaon ni mo pagsunod, Pastor, kung dili nimo dawaton ang original na lingwahe ng mga apostol. Kaya nga natin tinitingnan ang original, bro, kasi kung mag-base layo sa mga version, lahat tayo hindi nagkakaunawan. Kaya nina nga, nagbasa kami ng version, ayaw mong tanggapin. Ngayon, pumunta kami sa Greek, ayaw mo pa rin tanggapin. Gusto mo, ikaw lang yung tanggapin namin. Katolik, bro. Hindi naman yan. Sige ito. Kanang gisgutan di ang Katolik. Sige, tubagan na lang, bro. Kanang Ecclesia Catholicos. Ako na tubag. Usay kibutang dia. Kanang gisgutan di ang Katolik. Kanang gisgutan di ang Katolik. Dili man na Roman Katolik. Sige. Okay. Very good. Ang Katolik manggod, sumala sa akong nadunggan diha sa mga debate, mao man na siya ang pagkalaganap kung sa Tagalog pa, kung sa Bisaya pa kuan gining Kung mabasa. Bro, kung mabasa ko. ang nilukop. Bro, Mao na nga ang sa pagtulunan sa kuan gininiyang apostol, mao nang matawag siya nga Katolik aw kanang Katolik tungod kay ang ilamang pagtulunan mo ipalukop. bro, kung mabasa ko. Ang dili Roman Katolik. Bro, kung mabasa ko, bro. Kay og Roman Katolik, mao man na ang pagtulunan nga nagika na sa Roma. Bro, kung mabasa ko, bro, na yung Catholic ay siya ring Roman Catholic. Talo ka na. Sa Biblia mabasa? Doy, referensya, bibas. Ayaw na sa ayaw na referensya. Sabi mo kasi, bro. Dili Ah, ko sige, mabawat sige. ang referensya. Oh, sige. Ang referensya, mga libro na ang binuhat ng Oh, sige. tao sa gawas. Walay Dios O sige, nagagawa. asa sa Biblia mabasa nga ang Catholic, dili mo ang Roman Catholic. Asa Biblia basa na? Ang Roman Catholic, Asa lagi na, bro? gikan na sa Roma. Pero og gikan sa mga apostoles, Sa muka mao ni na ang Tohana di mo to bagoy.
Bro, ikaw pastor ka ha? Pastor ka. Bro, pastor ka bro. Wait lang, sino sa tumatawag? Wait lang ha. Wait lang muna. Bro, ikaw bro, pastor ka. Paminaw lagi, sapaw. Bro, ikaw, pastor ka ha? Dapat sana ganito yan. Inaamin mo na konti lang ang iyong kaalaman. Niangkon ka nga mubura ka og nahibalan. Ay sa lagig banha lagi dia wala ka na dungog. Wala ka na dungog ay nalagbanha. Niangkon ka nga mubura ka nahibalan. Inaamin mo na mababa lang ang iyong nalalaman. Kaya kita ginagamitan ng iba para naman tumaas ang iyong kaalaman. Ang problema sa iyo kasi sirado ang isip mo. Ayaw mong tanggapin. New International Version, ayaw mong tanggapin. Nagtatanong ka, saan mababasa? Binasa New International Version, ayoko dyan. Gusto ko King James Version. Ang problema, nasa iyo eh. Wala sa amin ng problema eh. Pero ganda. Itanong mo nga sa kanya kung may mababasa ba siya na born again church sa Bible at ilipat ngayon, yun na nga. Ngayon, sabi niya ngayon, yung Catholic, hindi daw yun ang Roman Catholic. Sabi ko, kung mabasa ko na ang Catholic ay siya ring Roman Catholic. Sabi niya, sa Biblia ba yan? O sige, ikaw naman, asa sa Biblia mabasa nga ang Catholic, dili mao ang Roman Catholic. Wala na ko nagkinahanglan na bro, kaya nga kung gikinahanglan ang pagtulungan ni Kristo. Katong giingon nimo nga ang Catholic dili mao ang Romano Katoliko. Asa nimo nagikuha? Sa Biblia. Sa Biblia. Asa sa Biblia mabasa nga ang Katoliko dili mao ang Romano Katoliko? Dili mabasa siya. Asa ingon ka sa Biblia. Litra por litra, pero mailan nimo sa iyang pagtulunan. Asa lagi sa Biblia mabasa. Bali litra por litra. Sa Biblia mabasa nga ang Katoliko dili mo ang Romano Katoliko. Dili mabasa siya litra por litra, pero mabasa siya pinaagis pagtulunan. Sige, nga ang Katolik nga gidumala sa mga nga giingon sa mga apostoles, lahi ang ilang pagtulunan. Ug ang Roman Catholic ginumala na sa taga-Roma, lahi po ang ilang pagtulunan. Sige. Brajanda, meron tayong papaalam sa ating mga manonood. Itong si Pastor pala mga kapuntos, kapag explanation natin hindi okay sa kanya, pero pag explanation niya okay na okay, sabi niya, kahit hindi mabasa, kapag maunawaan daw niya. So kapag siya lang makaunawa po pwede, pero pag tayo ang magpaunawa, hindi po pwede yun. So ganito ang mindset ni Pastor. Sa kanya, kapag siya magpapaunawa, sige. Sige, ito bro. Kasi hindi kami Bible alone eh. So babasa ko ng history at mga referensya to prove sa aking stand. Ito bro, ayon sa Biblia bro, saan tinayo ni Kristo ang Iglesia Katolika? Dili lang sa taana bro, kana ra kay di man na may itong gikasabutan bahin man sa larawan. Sunod na lang. De. Ikaw mo ning dagan diha. Karon piton na punta ka kadaghan ka na ipit. Lami ni ba? Lami. Sige, lami sabayan ni ka ba na ko na. kay Gusto ka bro, sabayan ka na ko ana. Ang maganda rito. Wait lang. Ang maganda rito kasi ako, ordinaryong membro ng Katoliko, ang kausap ko, pastor. Kayo, kapag naipakita natin sa live na mas mataas pang nalalaman ko sa pastor na ito, ibig sabihin, mag-ingat kayo mga Katoliko. Kasi nagpapadenggoy kayo sa tao na walang alam sa mundo. Okay? Sige bro. Bro, pero makikdebate ka na ako bro. Basta Bisaya ay lang bro. Digi ka na ako. Papuntuson ba? Pragkahan ka na ko daan. Basta Bisaya. Hasta Biblia imong gamiton, Bisaya. Bro, dili ka Imuha mo ko kaglain kay nagsalig ka kay nakamao ka sa ubang sinultian. Yes. Bro,
gagamit ako ng ibang salin dahil ang mga Amerikano, ang mga Tagalog hindi nagbabasa ng Bibliyang binabasa mo. Okay? Ako, di ka na ko papuntoson. Manay klaro. Wa kay kakapuntos karon. Kamu na puntos mo ana ng imong pagtulunan. Sige. Dili mo basa sa Biblia. Atong sampulan. Ay larawan. Pero Sige bro. Atong sampulan na, atong sampulan nga di ka kapuntos karong gabi na. Atong sampulan. Sige. Kani bro. Bisaya tanan. Bro, ang viewers namin Tagalog. Ayaw pagbuot. Ipagbigyan. Unsa waday kay viewers nga, bro? Waday kay viewers nga Bisaya. Onya, mga Tagalog makasabot. Utok ba, utok? Unya na lang na ang bersikulo sa Biblia. Ang Bisaya makasabot og Tagalog. Ang mga Tagalog makasabot og Bisaya. Wala kang pakialam kung magtatagalog ako rito. Kasi majority sa lahat ng mga nanonood sa amin, Tagalog. Ikaw, pastor ka, wala kang alam sa Tagalog. Ito ha. Sige, ito bro. Para makamove na tayo. Try natin to. Try natin to ha. O yun ka ba? Sangayon ka ba? Ng iglesia, tinayo ni Kristong Iglesia Katolika sa Jerusalem. O yun ka, dili? Tinuod na, basta Katolika, dili Roman Catholic. Pero Roman Catholic, wala gitayo sa Jerusalem. Pero Katoliko, tinuod na, kaya ang pagkakatoliko maunang pagkakailap. Okay. Sabi mo ang Roman Catholic hindi tinayo sa Jerusalem. Saan mo nabasa 'yon? Kana natayo na diya sa Jerusalem, pero pagkawala na sa mga apostoles, lain na ang kadumala na usab na ang pagtulunan. Wait lang na niabot na diha sa Roma. Wait lang bro, sa apan sa Jerusalem gasugod ang pagtulunan. Pero pag abot sa Roma, ang pagtulunan pa ni Kristo ang gitudlo sa diha pang mga apostoles. Pero pagkawala na sa mga apostoles, ang pagtulunan nga gitudlo balitad na. Wait lang. Ni Apostol Pablo sa buhat 20:29 paingon sa 30. Nganong mo tiwasa sa 30? Nganong wala ni mo tiwasa sa 32? Abot na ang taong magtudlog binalitaan. Nganong wala ni mo tiwasa sa 32? Bisag tiwason bro. Sige sa 32. Basta 32. Basahon ako. Ate babasa sa kanya ang Acts chapter 20 verse 32. Ate basa sa kanya. Sige basa bro. Sige. Acts chapter 20 verse 32. Lagi basa. Buhat 20. 32. Ah, 32 ha? 30. Paingon sa 32. Sige. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundo nga manudlog bakak aron nila aron yan ha, kadi kay ko kaklaro ha, manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Dayon sa 31 nag-ingon, busa pagbantay gayod kamo og hinumdumi nga uban sa mga luha gitambagan ko kamo matag adlaw gitambagan ko kamo gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabi sulod sa 3 ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya, makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Ang pangutana, o yun ka ba ang iglesia gitugyan ni Apostol Pablo sa Dios? Yes or no? Tinuod na. Kay ang Dios naman kay gitugyan naman ka sa Dios, so ang Dios na bahala. Ang pangutana, gipasagdan ba sa Dios ang iglesia o wala? Dili ingon nga gipasagdan. Apan, nagsulti naman daan ang Zacarias. Di ba ka ba? Gipasagdan o wala?
Wala pasagdi niya. Okay. Kaya og ipasagdan pa niya, wala na yung mga tao ron gatawag sa ngalan ni Kristo ang nagbantay sa iyang mga pulong. Karon. Asa man ni sila karon? Kani sila karon naadres kalibutan. Lagi. Asa nga gatawag sa ngalan Asa ni sila ron? Asa ni sila ron? Sa Biblia, ug nagbantay sa iyang mga pulong, Apel mo. mauna yung mga iya. Apel mo. Apil kay nagbantay sa Sige, pulong. apel man ka mo. Sige, pangutana. Bituo man ni Kinsa man, sino man ang head pastor ninyo noong taong 200? Apel kasi kayo dito eh. Sige. Sino ang Sabi nimo bro sa Biblia. Bro. Kamo na giingon sa Sino? 2 Juan 9. Bro. 2 Juan 1:9. Bisan kinsa nga pagtulungan ni Kristo. Sagot. Di ka naririnig, di man ka mutubag o maipit kay. Maipit ka ba? Di ka mutubag. Di na ka madungog bro, ay napag-airport. Kung ano yung tanong kasi, yon ang sagutin mo. Nakakahiya naman. Mga Katoliko, pastor tong kausap ko. 1+1, ang sagot ni pastor, araling panlipunan. Ano ba naman klaseng pastor to? Hoy, mga born again, nagpapaloko ba kayo sa taong ito? Hindi niya alam, oh. Ang liwanag ng tanong ko eh. Kay gitugyan man ni Apostol Pablo ang iglesia sa Diyos, gipasagdaan ba o wala? Kung siya wala, pasagdi eh. Asam sila karon? Asan sila ngayon? Sabi niya, nasa mundo ngayon. Kasali ba kayo rito? Sabi niya, kasali kami dyan. Therefore, sino ang head pastor nyo noong taong 200? Sagutin mo. Ang kuan manggod, ang Kristohanon nga una, matod pa diri sa Biblia, ug atrasan ning atong gibasang bersikulo, diri sa 28, paingon diri sa 30. Hindi, bro, sagutin mo, bro. On the year 200 AD, sino ang head pastor ng iglesia nyo? Mao na siya. Sino Mao nga? na nga ang iglesia nga gitukod ni Bro, ang tanong ko, ulitin ko ha. Sino ang head pastor nyo noong 200 AD? Sino? ang kami lagi dili ko moingon nga naa nami anang panahon na kay bisan So wala pa sila ng apan ang panahon pagtulungan ni na. Kristo naa na daan. Okay. So Kung ang pagtulungan ni Kristo mo ipakailaps mo kalibutan. Tinatanggap mo na yung iglesia kinaaniban mo wala pa ng panahong yan, yes or no? Ang iglesia nga kining among gisunod nga pagtulunan. Diba ang iglesia pero ang pagtulunan nga among gisunod mao na. Ang akong pangutana ang iglesia dili man sa muka oy. Bro, ang akong pangutana ang inyong iglesia naan na ba ng panahon na o wala pa? Ang mga born again naa na. O naana. Okay, naan naman kaha ang born again. Kinsa ang inyong head pastor sa tuig 200? Ang among pastor, si Kristo. Uy, mali ka. First century pa lang, si Kristo sabi niya kay Simon Pedro, "Atima na akong karnero." Simon, gigugma mo ba ako? Sabi ni Simon, "Opo, Panginoon, gigugma ko ikaw. Atima na akong karnero." Pag-akyat ni Kristo sa langit, yung iglesia niya itinagubili niya kay Pedro. Atima na ang akong karnero. So first century pa lang, si Apostol Pedro na ang nanudlo. Si Apostol Pedro na ang nangulo. Atima na ang akong mga karnero. So, on the year 200, namatay man si Apostol Pedro 67 AD. So meron siyang successor. Hindi na si Kristo yon. May successor na si Apostol Pedro. So on the year 200, ang head pastor sa tunay na iglesia, ordinaryong tao. Sino yon? Sagot. Ang ako, wala ko ana mag-apas o unsa na siya nga tuiga. Din ang mga ipangutan na. Muli ka, laipit, lagi ka lagi. Bro, bibisayahin ko muna para sa kanya ha. Si Kristo,
pagkabanhaw niya, iyang giistoryahan si Pedro. Simon, gigugma mo baga ako? Ingon si Simon, yes Lord, gigugma ta ka. At imana akong karnero. Sunod, Simon, gigugma mo ba ako? Katulog, ibalik-balik. Ingon po si Simon Pedro, Lord, hibalo ka nga gigugma ko ikaw. Ingon si Kristo, at imana akong karnero. Human niyag sulti adto, misaka siya sa langit. Ang iglesia, iyang gitugyan sa pag-atiman ni Apostol Pedro. Nya si Apostol Pedro, pagkamatay niya, itugyan niya sa lain ng iglesia. Tao tong ordinaryo. Kung mamatay ito, itugyan na po sa lain ng iglesia or ng iglesia magpadayon. Karon, pangutana, kinsa man ang inyong head pastor sa tuig 200 to prove nga apil mo ana. Sige, tubaga, kinsa inyong head pastor sa tuig 200 para ma-prove mo nga apil mo ana. Ang head pastor namo gyapon si Kristo. E bisan pag ang mga pagtulunan gibi. Unsa naman taon ni? Si Kristo gitugyan niya na kang Pedro. Bro, Juan 10:16. Bro. Wala may lisi ang bro, pagpastor. oyon ka ba bro? Bro, oyon. Ang head pastor dili may Bro. lisang si Kristo. Sang-ayon ka ba? Sa Juan 21:15 to 17, itinagubilin ni Kristo ang iglesia kay Apostol Pedro. Oyon ka ba? Gitugyan niya. Pagkamatay ni Pedro, pagkamatay ni Pedro, kisay ni sunod. Ang mga tinunan ni Pedro. Kinsa man? Tinunan sa apostoles. Kinsa man? Wala na ko wala na ko nakahibalog kinsay ngalan. Kaya man ibutang sa Biblia. Apan ang akong gibantayan lang ang iya ni Kristo nga iglesia nagsunod sa iyang pagtulunan. Sige. Kaila Mo na akong gibantayan. ka ni Kristo. Kaila Mo na giingon sa Biblia sa 1 Juan 2:9. Bro, 1 Juan 1:9. bro, 2 Juan 1:9. bro, Nga bisan kinsa nga nag-una nga wala magdalas pagtulunan ni Kristo, dili iya Bro, ni Kristo. bro. Mo nang wa ko nangita Bro. kinsay gauna. bro. Kay mao na giingon ni Kristo. Itong sa 2 Timothy chapter 4 verse 21 may nakalagay diyan Linus. Kaila ka na? Wa na ko nagkinahanglan ng mga ngalan Diba, sa tao. diba, Kaya diba? akong bantayan ang Diba, pagtulunan. Mo na giingon kaila- sa mga apostoles sa 2 Tesalonica 2:15. Diba kaila ba ka na? Mabarog kamo malig-on og pabilin kamo sa mga pagtulunan nga among gitudlo diha kaninyo pinaagi sa Diba, wali sa sulat. ang tanong ko ba, kilala mo ba yan? Sino yan si Linus? Kay anha ta sa tao bitaw mangita kay Hindi. ngon sa laag. Di juga bulo manubag, di bulbida tawhana. Bro, pastor na ba ka? Mangutana kay tag 1+1, ayaw ko mag-araling panlipunan. Ha? So, balikan ko ha. Kilala mo ba yung Linus na yon o hindi? Apel ta kay Hindi. no. Kilala mo ba yung Linus na yon o hindi? Giingon ni Kristo. Wakay nada. Bro, balik ko na ko ha. Kaila ka to nga Linus o wala? Perno ana Diba, kay kita- diba? Kaila ba ka to nga Linus o wala? Kilala mo ba yung Linus na yun o hindi? wala ko na kailaw. Mao ko kinahanglan nga mo ilaan ang mga okay. tao nga Wala ba day ka nahibalo? Nga katong Linus giisgutan didto. Mootoy ni sunod ni Apostol Pedro. tayan dili. Wala ba day ka nahibalo? Nga katong Linus didto mo'y nagsunod ni Apostol Pedro. Wala ko na kinahanglan. Di ba? Eto sinasabi niya, konti lang ang aking kaalaman. Kaya nga tinuturuan kasi konti lang ang kaalaman. Kaso, sirado ang utak, ayaw tumanggap. Kasi sirado utak niya. Sa madaling salita, pag kayo naniwala sa mga pastor, sirado ang mga utak niyan. Ngayon, pag sila nagturo sa inyo, kayo mga Katoliko, pag naturuan ng pastor, magiging sirado yun ang mga utak ninyo. Gusto nyo ba yan? Sugot mo, anak. Nga pastor, muwali ninyo, masirado yun yung utok. Imbis nga mahibalo mo sa sakto, di na lang hinoon.
Luoya po din yung pastora kung kaatbang ron. Bro, wala ba di ay ka nahibalo nga ang linos sa 2 Timoteo 4:21 ang successor ni St. Peter? Aka na bro, okay na siya. Okay na siya gihapon. Pero ang importante man god, matod pa sa Biblia, ang pagtulunan may pamatayan. Okay siya. Sang-ayon siya. Pagkamatay ni Saint Linus, kinsay ni Pule? Pagkamatay ni Saint... Kung naana sa Biblia bro, mabasa na to bersikulo nga ang mga tao nga gawa sa mga apostoles ato pa ng pangitao. Di ba? Ako makutan na ba? Pagkamatay ni Saint Linus, kinsay ni Puli niya nga mo atiman sa iglesia, kinsa? Anak tas tao mangita, nyawa na magdala sa tulunan ni Kristo. Ito baga, ikaw ba? 1 + 1, ayaw ko ba aralin panlipunan? Likoy, ka ba? Pastora ba ka? Pastora ba ka? Nya mo likoy ka. Tubaga ang pangutana. Pagkamatay ni Linus, kinsay nagsunod? Ang ako laging tubag anak bro, wa ko gakinahanglan sa ngalan sa mga tao ganumala. Tungod kay sa Biblia, wala may mabasa nga pangitaa. Ibig sabihin, hindi kayo ang iglesyang tinutukoy dyan. Okay. Ako na lang magtanong sa'yo. Next question. Nung taon na ginagawang libro ng iglesia ang Biblia. Ginagawa nilang libro ha. Nung kinumpile ng tunay na iglesia ang Biblia, ano ang ginawa nyo? Sa dihang gibuhat ang Biblia? Hindi. Nung ginagawang... Ang gabuhat sa Biblia, ang Diyos Diba? Nung ginagawang isang libro ang Biblia, kasi dati kasi, ano lang yan mga scroll lang yan, diba? Nilukot nga basahon. Nya karon gipurma na siya og libro. Unsa may inyong gihimo sa panahon nga gipurma na siya og libro sa gihimo ninyo? Kana bro, bisan pag ibutang ta kinsan tawhana na wa man ko kay balo na sa ngalan, pero kana sila gigamit lang sa Dios. Kay matod pa sa Isaias 34:16 nag-ingon na ang Dios. Sige. Basaha ang libro ni Jehova. Bro, bro? Nag-ingon susiha sa libro ni Jehova og basaha. Bro? Walay nakulang ni ana bisan usa og walay nawad-an sa iyang kaparis kay yan namulong na. Ug ang akong espiritu daming daldal daming daldal Ulitin ko ha. Sabi mo kasi kasali kayo doon. So ang tanong ko, noong taong ginagawa bilang isang libro ang Biblia, ano ang ginawa ng born again ng panahong yon? Kayo ba ang nag-compile? Kayo ba ang nag-hardbound? Kayo ba ang nag-translate? Kayo ba ang naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verses? Ano ang ginawa niyo nung panahong ginawang isang libro ang Biblia? Sagot. Ako bro, dili ko moingon nga kami apan ang Dios ana mo ay nagtigom kay matod pa niya sa so ibig sabihin bro, tinatanggap mo pala na hindi kayo ang nag-compile, hindi kayo ang nag-translate, hindi kayo ang naglagay ng chapter at hindi kayo ang naglagay ng verse. Tinatanggap mo 'yon? Oh. Okay. Dahil tinatanggap mo na hindi kayo yon, ibig sabihin wala pala yung iglesia nyo nung panahong yon. Kasi ang true church ang siyang nag-compile, ang true church ang siyang nag-translate, ang true church ang siyang nag-hardbound, ang true church ang naglagay ng chapter, ang true church ang naglagay ng verses. Sa madaling salita, kino-confirm mo na ginagawa yan ng true church, wala pa kayo nung panahong nyo, wala pang iglesia nyo. Ang born again lagi, si Kristo gyud ana, mo'y gasulti, mo'y gatutok.
Ang hirap naman, bro. Kung nandyan ang born again, wala kayong ginawa, nakatunganga lang kayo? Nagtanga ra mo? Sa dihang gi-compile sa matuod nga iglesia, ang Biblia, nagtanga ra mo? Kumbaga, sa dihang gi-compile sa True Church ang Biblia, na porma nga usa ka libro, unsay gihimo sa born again anang panahona. Wala po na sa Biblia po. Ang giingon lang sa Biblia nga. Bro, unsay pangutana bro, mo ito baga pastor ra ba ka? Bro, pastor ra ba ka? Unya di ka magtarong og tubag diha. Unsay pangutana di mo tubagon? Puro lang ka defensive mode. Naka sa defense mode kanunay, bati kayo. Sagutin mo ha, ulitin ko ha. Ano ang ginawa ng born again? Noong panahong ginagawang libro, isang libro ang Biblia, ano ginawa ng born again nun? Tang ako lagi, ingon ko nga kami nga born again nga ulahi, wala pa man niya to. Okay. So inamin niya, sila ang born again na naulahi o nahuli. So wala pa sila ng panahong yun. Okay, wala pa sila. Kailan lumitaw? Bro, kailan lumitaw ang born again na kinaaniban mo? Kailan lumitaw? Kasi wala pa sila nung ginawang Biblia, yung isang libro tong Biblia. So, kailan lumitaw ang born again na kinaaniban mo? Ang born again, nga akong na sudlan, mo nagingon, ang title nga born again, bago lang ni. Pero ang born again nga, dirigi ka. Kailan lumitaw yung born again na kinaaniban mo kung wala pa pala kayo nung ginagawang isang libro ang Biblia? Kailan lumitaw yung born again na kinaaniban mo? Nga tinuod. Kaya ang pagka-born again, ako man ang pagsunod tinuod. Sa naman tao niya. Sige. At nungan. Sangayon ka ba na si Nicodemo, sinabihan ni Kristo, you must be born again? Yes or no? Tinuod na. Meron bang ebidensya ka mababasa na si Nicodemo umanib sa born again? Si Nicodemo, wala ibutang nga born again siya, pero niingon si Ginoong sa Kristo. Meron ka bang ebidensya? Meron ka bang ebidensya ng mga apostol? Kaya man siya ingon nito, si Nicodemo. Meron ka bang ebidensya na ang mga apostol umanib sa born again? Mga born again sila daan. Kaya natuo man sila kang Kristo. Umanib. Sila yung mga born again nga una. Ikaw ba? Urang mutuon yun ko siya kasama itong Tagalog. Akong pangutana ba? Kinsa nga apostol ang nagpamembro sa born again church? Kinsa? Putol-putol signal ako, bro. Kinsa bro? Kinsa nga apostol? Yan na bro ha, kaya kung signal putol-putol, di maklaro yung istorya. Kadyot lang ha, kay putol-putol yung signal, di maklaro yung istorya. Di wala, di maklaro. At least dito, nakita ninyo na yung iglesia nila, tinan nyo ha, ang iglesia katolika, sabi niya, tinayo sa Jerusalem. Okay. Ang Romano Katoliko, bro, saan tinayo, bro? Sa Roma, kay Romano man. Saan mo nabasa na ang Romano Katoliko sa Roma tinayo? Wala na sa Biblia. Kung wala sa Biblia, saang referensya mo nabasa na ang Romano Katoliko sa Roma tinayo? Og sa Biblia nabasa, hindi mabasa. Hindi, sabi mo nga, wala sa Biblia, di ba? So, kung wala sa Biblia, saang history mo nabasa na ang Romano Katoliko sa Roma tinayo? Adihan na sa inyong mga reference, sa inyong mga libro. Sige. Kung mabasa ko sa aming libro na wala. Ayoko yung libro namin kasi bias yun eh. Ayoko libro namin. Ito tayo sa standard reference. Kung mabasa ko bro sa history na ang Romano Katoliko sa Jerusalem tinayo, talo ka na. Sa Biblia bro, tuo ko. Hindi.
Sabi mo kasi wala sa Biblia eh. Ikaw, meron ka lang, may diferensya ka talaga, no? Nadyo kay diferensya, bro. Ikaw na mismo gasulti nga wala sa Bible. O niya mo pangitaon sa Bible. Panawa ninyo ha, tingnan ninyo ha. Pastor tong kausap ko, pastor to. Pastor, niangko na ang pastor, inaamin niya na wala sa Bible ang sagot. Okay, wala sa Bible. Fair. Saan mo nabasa na ang Romano Katoliko sa Roma tinayo? Kana lagi, dili na mabasa sa Biblia. Kabalo ko nga wala sa Bible, imo man gisulti. This ama nimo kuha ato imong giingon nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod. Di ato nimo kuha. Sa iya lang daang title, bro. Okay. Roma na daan kay Roman Catholic man. O yun ka ba nga wala kay mabasa nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod? Og sa Biblia, wala na sa Biblia. Kung wala pero sa Biblia sa inyo sa referensya, libro o yung ka ba nga wala o yung ka ba nga wala kay mabasa sa referensya nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod? Ambot lang kay ako nagbasa ng mga libro sa gawas kay akong gitamdan ang pulong sa Ginoo diha sa Isaiah 34:16 nga way nakulang sa Biblia bisag usa. Sige, ingon ka ang di ka magbasa dito kay kanay mong gitamdan, diin man nimo kuha atong giingon nimo nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod. Sa iyang title. Imo ra una. Si title niya Roman Catholic. Di. Imo ra una. Romano mapagpadala. Mao na nga diha siya. Diba? Imo ra tong una wala kay referensya mabasa. Wala man ko gabasa ng referensya pod. Sige. Tudloan ta ka kay pastor ra ba ka? Isod kay pastor pulag ka hibalo, bro. Lakoy basahon, bro, ha, nga history, bro, ha. Kung sirado kag utok, murag lang katon na lang yung kanako dire, wa tay padulungan ani. Dili man, bro. Wala de. Kung sira gawas na sa Biblia, dili gyud ko ana kay matupang kung sira kuan man god. Mugawas Biblia dili na ka. Asa nimo kuha? Kung wala sa Biblia dili na ka, asa man nimo kuha ato mong giingon nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod? Ade, ang ako ana, bro, wala na ko kinahanglan ana. Ikaw may namulong. Ang saya lang ay lamang sa Roma kay Romano. Ikaw maoy namulong ron nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod. Wala sa Bible. Therefore, nasa reference. So, asa nga reference nimo gikuha nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod? Title. Sa title lang ka. Napa sa title nga sa Roma gitukod? Ang iyang ngalan, ayang title Roman Catholic. Unya, ay but diin maday na natukod nga ang iyang title Roman Catholic man di sa Roma gyud. Sige. Before 1870, wala pa butangi og Roman ang iyang pangalan. Unsay ngalan niya? Sa mga sa mga apostoles pa ang ilang gidala ang mabasa diha sa Biblia. Di ba? Ang ilang di na ba? Ang ingon ako, ang sabi ko sa 1870 pa nilagyan ng Roman ang title, 1870. So pagpasok ni Magellan sa 1521, wala pang Roman sa pangalan nun. Ano ang pangalan ng iglesia pagpasok ni Magellan sa Pilipinas? Ang pangalan ng iglesia, wala pang Roman doon. Og sa mga apostolis pagikan, gihinganlan silang Kristohanon buhat 1126. So yung dala yung dala ni Magellan at saka ni Padre Pedro Valderrama sa 1521, yun ang Catholic Church, yes or no? Ade, lampog ko anak maka sure nga ana kay upo ko katuon lagi ana. Grabe, nana sa kanta ni Bilyame, binuang naman na imo. Ito ko hilig og paminaw ang kantang yoyo. Pilosopo na ni, wala na ni klaro ni, pasto, wala ni kahibalo. Wala na tayo nito. Ibig sabihin, itong pastor na ito, manloloko ito. Kanta ni Bilyame. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life.
Tapos di niya alam kata ni ano yan, yung Villami, kilala sa Visayas, Mindanao. Lana, bro, hindi na ako naniniwala na hindi mo alam. Alam mo, maang-maangan ka lang. Sa madaling salita, sa harapan ng mga nanonood ngayon, kitang-kita yung mukha mo, nanloloko ka. Eto na lang, atin na lang ibigay. Ito na lang ibigay, no? Saan ba tinayo ang Iglesia Romana Katolika? At kailan siya tinayo? At ipakita. Kasi puro siya kwento. Ito tayo. Ebidensya talaga ito. Ito. Ayan. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Sa madaling salita, ang Romano Katoliko nagsimula sa Jerusalem. Began in an upper room in Jerusalem. Ang Romano Katoliko hindi nagsimula sa Roma. Pero ang sabi niya kasi, bakit may Romano ang pangalan? Bakit may Roman sa title? Ang paglagay ba ng Roman sa title, ibig sabihin ba sa Roma tinayo? No. May reason kung bakit nilagyan ng Roma sa title. Ito yung reason. The Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crock sa page 191. Anong sabi dito? The word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome. Bakit daw nilagyan ng Roma? Kasi ang authority nasa Bishop of Rome. Bakit nasa Bishop of Rome? Ayon kasi sa Mateo 21:43, explain ko na lang dahil patapos na yung oras, mag-sacramental blessing tayo. Mateo 21:43, sabi ni Kristo ganito. Ating ilagay sa screen yung Bible. Yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Kung sa sa ibang salin pa to, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Saan siya nilipat? From Jerusalem. Gawa 23:11. Sabi ganito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kaniyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ka nagpatunay tungkol sa akin sa Jerusalem, kailangang patunayan mo rin doon sa Roma. Sa madaling salita, from Jerusalem, nakarating siya sa Roma. Pagdating naman sa Roma 1:7, sabi dito, King James Version, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yung iglesia pala from Jerusalem nakarating pala sa Roma, you are called to be saints. Tingnan mo, ang born again, walang isang saint. Ang born again, ni isa wala silang santo. Kasi hindi silang iglesyang tinutukoy nito. 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken throughout the whole world. Ang inyong pagtuo milokop sa tibuok kalibutan. Nya, ang born again ba na? Nga kaning pagtuo sa Roma, nilakop sa tibuok kalibutan, gitawag aron mga himong santos. Nangahimo silang santos. Ang born again, abay may tudlong nga na sila'y santos. Wow!
Ang born again, meron bang maituro na meron silang mga santo? Wala. Oh. Kaya tayo, niloloko tayo niya sa aral, sa aral, sa aral. Bakit? Kasi sila nangungopya lang ng aral ang mga yan. Nangungopya lang ng aral. Oh. So, wala tayong magagawa doon. Tinanong ko siya, saan tinatag ang Roma? Sabi niya, ang Romano Katoliko, sa Roma. Saan mo binasa? Wala sa Bible. Saan mo nga binasa? Wala, sa title lang. Wawa. O ngayon, nagsinungaling ba? Nagsinungaling. Ang mga apostol, Katoliko ba? Yes, Katoliko sila. Katunayan, basahin natin si yung mga libing nila ng mga apostol, nakalibing lahat sa Romano Katoliko. Walang naman nakalibing sa born again doon. Wala. Yung ginawang libro ang Biblia, nandun ba sila? Wala rin. Wala. So, wala tayong magagawa doon. Dahil talagang wala sila. Once upon a time, sabi ni Kristo, at imana akong karnero, naabay may pakita ang born again nga history nila, nga niya ng tuwiga, ilahang pastor si Apostol Pedro. Wow. Wala. Si Kristo kuno. Si Kristo kitugyan na niya ni Apostol Pedro. Si Kristo lang yapon. At imana akong karnero. Itugyan na. Inya, balik ka bukang Kristo. Itugyan ng galing niya, kay musaka na siya sa langit. Si Pedro na ang namamahala. Wala sila nun. Kaya, sensya na kayo ha. Sino ang founder ng Catholic Church? Ayon sa Biblia, Jesus Christ. Sino ang founder ng Roman Catholic Church? Ating basahin. Sino ba ang founder ng Roman Catholic Church? Alas 10 na. So, konti na lang. At least atin na paliwanag bago tayo mag-sacramental blessing. Sino ang nagtatag ng Roman Catholic Church? Kung ang Catholic Church sa Biblia tatag ni Jesus Christ, sino ang nagtayo ng Roman Catholic Church? Ito, basahin natin Philippine History by Gregorio Zaide. Ano sabi dito? Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ating tingnan sa sa Google ha, para makita natin. Para makita ninyo. Catholic Church founder. Catholic Church founder, anong sagot? Jesus Christ. Sino ang Catholic Church founder? Ang sagot, si Jesus Christ. Yung born again founder. Yung born again movement founder, sino yon? Sino ang kanilang founder? Tingnan nyo, ang kanilang founder pala ay si Peter Shuyongzi, Elias Boudinot, and Bill Bright. Kailan tinayo? 1968. Yung born again, tayo ni Peter Shuyongza, Elias Boudinot, and Bill Bright, silang nagtayo ng born again. Sabihin, kaya, sabi niya kanina, wala pa kami ng panahong yan. Okay, wala pa sila ng panahong yan. So, wala tayong magagawa. 10-3 na. So, atin ang ibigay kay Father Bob Kalunsag para sa sacramental blessing. Mag-ready na po kayo. Father Bobby? Father Bobby? Yeah. Yan. Ready na. Sige, go ahead, Father Bobby. Father Bob. Sige. Father Bob. Yeah. Konting mensahe mo na rin sa pastor, Father Bob, na nakipagtalakay ka ba dyan? Anong konting mensahe mo, Father Bob? Ipagdasal na lang natin na malambot ang puso at isipan ng ating mga pastor na konti lang ang kanilang nalalaman, kaya nagpipreach na kaagad, hindi nilalaman ang katotohanan, talagang malalim na katotohanan. Kasi pag sabihin mong, oy, ang suriso, sarap yan.
Pag dito, hindi yan naman yan makain yung suriso dito sa Italia. Ang suriso dito, yung smile. Ay, di paano yun? Ay, yan, smile lang kasi ang naintindihan ko eh. Kaya yan na lang smile. Di ba? Ganyan ang mga nakagawian ngayon ng ating mga kapatid. So, kawawa naman. Hindi naman natin pinaghusgahan ng ating mga kapatid. No? Kaya nandito tayo mga kaibigan, mga kapatid, para ituro natin kung ano ang talagang tama, no? Yung sabi nga 2 plus 2 is araling panlipot. Mali naman 'yun, di ba? So, dapat na alamin natin kung ano ang totoo. Magbasa tayo, hindi lamang Biblia, hindi tayo Bible alone. Kasi pag Bible alone, saan natin mababasa yung mga ibang pangalan ng mga banal na nakaraan dito, yung mga yung mga founder ng mga bishops na sa sa ating history. Saan natin ilagay 'yon? Sa Biblia. Kaya sabi ni Jesus, pag sinulat lahat daw yung mensahe niya, hindi kasya yung Biblia sa buong mundo para isulat yung kanyang sinasabi, kanyang ipinahayag sa atin, di ba? So, hindi nararapat na Biblia lamang ang ating basihan, mga kapatid. Dahil ang libro ay hindi lamang Biblia sa mundo. Iba't iba ang libro, may mga science books, may ibang subjects, di ba? High-tech, ganun. Di pag Biblia, saan yung cellphone? Bakit gumagamit ka ng cellphone? Wala naman yan sa Biblia. Correct. Pati yung sasakyan, di ba? Yung automobile. Wala naman sa Biblia. Bakit nag-automobile ka? Ganun ba ang ating reasoning? Hindi pwede, mga kapatid. Dapat tanggapin natin kung ano ang binigay sa atin ng divine providence. Yan, mga katotohanan yan. Hindi mo pwedeng ipagkaila. Sabi na, walang cellphone, hindi nag-exist yan. Ano yan? Fantastic lang yan, imagination. Pwede ba yung sabihin ganun? Mali yun, di ba? Dahil totoo ang cellphone. Diba? Totoo na may eroplano. Totoong may mga may mga hayop. Sabihin natin UFO. Yung mga unidentified flying object. Wala naman silang basihan pa ngayon. Pag meron ng basihan, saka pa tayo maniniwala. Di ba, mga kapatid? Kaya, hindi lahat ang batayan sa ating pananampalataya ay Biblia lamang. Delikado. Di ba? Merong, yung verse dyan na pag Biblia lang mo, di makakamatayan. Naalala mo yung Brother Ray, yung 2 Corinthians 3:6. Yan. Basa, expose. Basahin niyo muna ulit dyan, 2 Corinthians 3:6. Okay, Kalawang Korinto 3:6, ito yung ating mababasa sa 3:6 na Ikalawang Korinto. Yan, sabi dito, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya, tama yon. Dapat intindihin natin, no? Kasi pag literal lang titingnan natin, nagdudulot na ng kamatayan. Diba? Pag sinabi sa Biblia na ukitin mo yung mata mo dahil yan ang kadalasang skandalo sa buhay mo, di ukitin mo na, marami tayong bulag. Sabihin mo, putulin mo yung kamay mo dahil nakakasira sa'yo, nagkakasala kasi yung kamay mo. Di marami tayong pingkaw, ano ba yun? Di ba? Walang kamay, walang paa. Ganon ba ang pagbabasa natin sa Biblia, mga kapatid? Delikado. Kaya intindihin natin ang salin sa Biblia. Tapos ang Biblia hindi pwedeng ibase sa mga kagigising pa lang, nagtayo na ng kanyang simbahan, meron ng sariling doktrina. Kaming mga pari, pinag-aralan namin yan maraming taon, mga kapatid. Hanggang ngayon, patuloy pa rin kami nag-aaral, exegesis. Kasi hindi pa na-explore yung banal na kasulatan. Ang daming mga notions, ang daming mga konsepto dyan na kailangan pa nating i-discover. Ngayon, karating lang ng isang pastor, wala na, nang nagtuturo na ng kung ano-ano na lamang.
Kaya, mga kapatid, babala, ha? Delikado. Kaya nga, ang may authority lamang na mag-interpret ng Bible ay yung authority ng simbahan. Hindi ako. Kahit na pari ako, hindi ako pwede, ako nang sundin ninyo. Hindi pwede. Merong simbahan, meron tayong tinatawag na magisterium, sila ang magbibigay ng totoong interpretasyon. Hindi ka pwedeng baliktarin ang lahat ng tinuturo ng simbahan dahil ganyan ang pagkakaunawa ko. Ay, hindi pwede. Kaya yun lang mga kapatid, pang ano lang yun, yung tawag doon, pang sleeping pills sa inyo. Hindi, pampagising yung padre, pampagising yung kay Pastor. Akala ko papatulog Hindi, pampagising yun sa natutulog na yung papagising, pag kailangan magisingin. Ayan pa, yung sinabi mo pampagising yun sa natutulog na kaunawaan ni Pastor para naman kahit paano mamaya pagtulog niya baka hindi siya makatulog dahil sa sinabi mo padre, isipin niya yun para maunawaan niya. Kaya si Pastor, ang advice ko kay Pastor, mag-ingat kayo na magturo ng mali. Dahil pag magturo kayo sa mga bata ng 2 plus 2 equals 6, wala na. Aralin panlipunan na sabi yung mathematics natin. Sabi ni Padre John Pagawin na padre, natanong lang mata, sinasagot kayo panlipunan. Tanong ko sa kanya, 1 plus 1, sagot, araling panlipunan, di wala. Kaya, ganyan ang mga buluang propeta, no? Na hindi na talagang inaalam ang katotohanan. Kaya delikado. Malilihis ng landas, malalason sa kamalian ang karamihang mga kaluluwa. Alam nyo, Pastor, pag malilihis mo isang kaluluwa, instead na papunta sa langit, mabadala mo sa impyerno dahil mali ang kanilang nalalaman, ikaw ang pananagutan dyan. May pananagutan ka sa Diyos. Kaya mag-ingat, Pastor. Yun ang advice ko sa lahat, hindi lang sa iyo. Bagkus sa lahat ng mga pastor, mag-ingat kayo dahil ang inyong kaluluwa, ang mga maraming kaluluwa, ang malilihis sa impyerno. Pag hindi nyo tinuturuan ng tama, kagaya ng tinuruan mo ng 2 plus 2 equals 6, di pag magiging engineer yan, di bagsak yung tulay na gagawin. Di ba? Kasi mali yung calculation. Kaya, Pastor, bago kayo magturo, dapat alamin nyo muna yung history. Alam niyo mga nakaraan, bakit merong simbahan? Totoo ba yung sinasabi na ang Katoliko ay galing lang sa Roma? Hindi, mag-aral muna bago magturo. Di ba yung mga teacher diyan, may mga master degree pa yan, 3, 4. Yung master degree nila para mag-aral sa isang nila, sa kanilang subject, matter. Di ba? Hindi yan, kagigising lang, nagturo na kagad, nagiging professional, nagiging teacher na sa university. Hindi pwede yun. Pwede ba yun? Kagigising ko lang, na ako? Doktor na. Pwede na ako mag-operate. O solution. Pwede ba yun? Bumili lang ng Biblia sa National Bookstore, Pastor na. Oo nga, delikado, Pastor. Kaya kung gusto kang mag-doktor, mag-aral muna ng marami, mabuti. Alamin muna bago mag-operate. Kasi namamatay yung pasyente pag magkamali ka dyan sa iyong operation, di ba? So, halimbawa lang ito. Kaya ganan sa atin ang diskurso ko, lahat para ito sa atin. No? Huwag tayong padalos-dalos na, ito yung naintindihan ko sa Biblia. Ito na lang ituturo ko. Delikado, Pastor. Ang nasa likod mo ay maraming kaluluwa. Ang mga kaluluwang mangmang dito sa mundo, mamamatay silang mangmang, ikaw ang mananagot dyan sa Diyos. Kaya huwag mong iliteral na interpret ang Bible. Meron siyang totoong kahulugan na dapat mong malaman para hindi tayo magkamali. Okay?